Sa isang mundong sagana sa pagkain, may mga taong nabubuhay mula sa tira-tira pa rin. Sa kapila ng pag-unlad ng ating lipunan, nananatiling hamon ang gutom para sa maraming Pilipino. Isa sa mga paraan ng kanilang pagsisikap upang makaraos ang pagkain na tinatawag na pagpag. Sa isang barangay sa Quezon City, ang Payatas. Kilala sa tawag na tambakan ng basura o dump site. Noong dekada 70, ang Payatas ay isang tahimik na lupain. Ngunit, nang dumami ang populasyon ng Maynila at dumami ang basura, unti-unting napuno ang lugar ng mga basurang itinapon ng lungsod. Sa paglipas ng panahon, naging tahanan ito ng mga scavenger, mga pamilyang umaasa sa paghalukay ng basura upang may makahanap na ng pampapakinabangan. Isa ang Payatas sa may pinakamalaking consumer ng pagpag sa buong Pilipinas. Kasunod ang Tondo, Maynila. Ang pagpag ay literal na pagpag o pagpagin, pag-aalis ng dumi sa mga tira-tirang pagkain. Karaniwan itong galing sa fast food chains, manok, kanin, hotdog, burger, na pagkatapos itapon at pinupulot, nililinis at muling iniluluto. Sa isang kahigpitang ekonomiya, ito ang naging sagot sa gutom ng libo-libong Pilipino. Ang pagpag ay pagkain mula sa basurahan, karaniwang mga tira-tirang pagkain mula sa mga fast food restaurant na kinakalap, nililinis at muling niluluto upang kainin o ibenta. Sa aming patuloy na paglalakbay sa lungsod ng Payatas, aming nakilala si Aling Shirley. Hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa mga libo-libong tao na kumakain ng pagpag sa Pilipinas. Gaano po katagal na kayo ay kumakain ng pagpag? Tagal na. Mga ilang ano po ba yun? Mga bilang po? Ilang taon kayo? Mga ilang taon? Ngayon na rin, 47 na rin. 47 years. Okay po. Saan naman po kayo nakakuha nun or nakabili ng pagpag po na iyon? Yung mga nagtatrabaho rin sa junk shop. Sa junk shop. Sa junk shop nyo po na ako. Okay po. Magkano po yung nabibili nyong pagpag? Magkano po yung mga ganong presyo? 70. 70. Natatawaran nyo pa yun ay? Minsan 50. 50. Okay po. Doon sa kadalas po na araw na yun, ilan po yung nabibili nyong pagpag? Araw-araw. Araw-araw. Parang hapunan, gabihan. Okay po. Ano po ang inyong rason bakit nyo po mas napili nyong bumili na lang po ng pagpag kaysa po sa mga malinis na pagkain? Kasi minsan walang pambili, kulang. Okay po. Maaari nyo po bang ikwento sa amin yung kaalaman nyo po tungkol sa proseso sa pagbuo po ng pagpag? Kahit ang mga anting detalye lang po. Well, binibili ko dyan na nakaano na siya. Naka-preserve na po ba yun? Nabalot ko. Okay po. Yung binibilan niyo po bang pagpag, malapit lang po ba sa inyo? Malayo din. Malayo din. Talagang Hinatid lang yun. Hinatid lang po. Aminado si Aling Shirley na sa tagal ng pamumuhay niya sa mundo, minsay hindi niya na itinanggi na isa siya sa mga taong consumer ng pagpag sa Pilipinas. Sa patuloy na aming paglalakbay, nakilala rin namin si Kuya Undo, isa sa mga taong nagtitinda ng pagpag sa Telepapa. Sa ganun po bang sitwasyon, sir? Nakakayanan niyo po ba yung ganung sitwasyon na kumain po ng pagpag at magbenta po ng pagpag? Opo sir, kasi po mahirap na din po kami, wala kami ibang hanap buhay. Nagtitiis na lang po kami kung ano po ang meron nandyan, ano po nakakayanan sa araw-araw. Yun lang po, kaya po nakakayanan po namin. Sa anong paraan po nakatulong yung pagtitinda niyo po ng pagpag noon? Nakakatulong po sa pangailangan po ng araw-araw, kung ano mga expenses na bibiliin sa bahay, ganun lang po. Kailan po kayo nagsimulang magtinda po ng pagpag? Siguro po mga
2010 running po 2016. May mga na-encounter na po ba kayong nagreklamong customers tungkol po sa sa pagtitinda niyo po ng like, nagreklamo po dahil sa pananakit ng tiyan, ganyan po? Wala naman po kasi po, hindi po kami nagtitinda na mas angat sa buhay sa amin. Ang tinitinda lang po namin yung paras lang po namin mga mahirap na kakaunti lang din po ang nakakain sa araw-araw lang. Bakit niyo po naisipan magtinda po ng pagpag? Bukod po sa wala po kami ibang hanap buhay at yun lang po para po makatulong sa mga magulang. Mula sa basurahan, dinadala niya ang pagpag na pagkain sa kanilang mga bahay o sa mga tindahan kung saan ito hinuhugasan, niluluto muli at ibinibenta sa mas murang halaga. Sa Pilipinas, nasa 50 milyon ang food insecure o walang akses sa sapat na pagkain noong 2024. Pinakamataas na ito sa buong Timog Silangang Asya. Sa aming patuloy na paglalakbay, nakilala namin ang doktor mula sa Marikina na si Doc Namnama P. Villarta de Dios, isang doktor sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ang subspecialization ko bukod sa clinical research ay child protection and management. So, ako ang nag-manage kasama yung ibang mga expert social workers, ganyan. We manage children in need of protection. Women also. So, yung VAUSI na tinatawag. Violence Against Women and Children. Okay, thank you po. Una po munang tanong. Ano po ang panganib sa kalusugan ng pagkain po ng pagpag? Malaki. Unang-una, tinapon na kasi siya. Considered na siya na refuse waste. So, yung mga mikrobyo na nariyan, mas marami, no? Tapos marami pang ibang halo doon sa pagkain na yon. Kasi nga it is treated as waste already. Tapos kukunin mo ulit para lutuin. So, hindi lahat ng mikrobyo napapatay ng init. Tapos, dahil nga sa sobrang dumi na niya, so pwede ka magkaroon ng infection, pwede ka magkaroon ng toxin, poison, and magre-react syempre yung gut mo, yung tiyan mo, yung bituka. So yun ang malaking panganib doon. That can be life-threatening. Why life-threatening? Kung hindi yung toxin mismo o yung infection, ito naman yung pagsusuka mo. Kasi dehydrated ka or gagawa ng paraan kasi yung katawan mo para tanggalin yung toxin sa katawan. So, pwedeng magkaroon ng dagdag na komplikasyon yun. That, I think, is the main health hazard. Ang pagkain ng pagpag ay parang sugal. Maaaring wala kang maramdaman ngayon, pero sa paglipas ng panahon, maaaring manganib ang iyong kalusugan. Ang epekto nito ay hindi lang sa tiyan, kundi sa kinabukasan. May mga nais po ba kayong sabihin sa mga taong nakakaranas po ng ganyang sitwasyon po ninyo? Masasabi ko lang po sa inyo, sa mga ganyan, huwag po kayong mahiya, huwag niyo pong ikahiya. Dahil kayo po, kahit po mahirap kayo, pinapakita niyo lang po na lumalabang kayo sa buhay. Mula sa susunod na dokumentaryo, ako si Emerson Arpalalon. At ako si Jana Fulminor. At dito nagtatapos ang aming paglalakbay.